bago motor mo, ano nang gagawin mo? Tara, pag-usapan natin. Pero bago natin pag-usapan yung mga topic natin, i-categorize muna natin yung magiging mga topic natin. Okay, bago pala yung category, unahin ko na yung mga hindi natin sasama. Kagaya nung insurance. Hindi ko natin isama kasi hindi naman lahat gusto yun. Kagaya sa atin, yung may binangga tayo, na 15,000 tayo doon, di ba? So kung may insurance tayo doon, wala tayong binayaran sana. Yung na-quote natin na insurance sa standard, maganda yun, maganda yung insurance yun. Nag-research ako sa mga kasamahan nating nakakotse kung ano yung magandang insurance. Yun nga daw, standard nga daw. So wala sana tayong babayaran, di ba? Pero tanggalin na natin yun. Saka isa pa yung break-in. So yung pag-break-in, ay kanya-kanya kasi tayong doon, idea. Kanya-kanya kasi tayong idea sa pag-break-in, di ba? May hard, may soft. Pwede nung paghaluin. Saka hindi mo naman masyadong ma-prepare sa si Domeng. Kung si Domeng yung kinuha nyo kasi yun may limiter. Matatanggal lang yung limiter pag nag 2,000 patas kilometers ka na. So yun, mangyari sa amin break-in, paghaluin nyo na lang. Wag nyo lang pabutin ng ibabad sa limiter na ilaw kung yan ang pag umilaw na, baba nyo na yung RPM nya. So yun, tatanggalin natin yun, yung break-in, yung insurance, yung pag-check kung kinuha nyo na, di ba? Kukunin nyo sa kasa. Huwag natin isama yung yung pag-check ng mga liquids, yung brake fluid, coolant, saka yung langis. So alam naman natin na pag sa kasa kompleto dapat yan. Pero syempre, mga tao lang din yung mga naggagawa dun. So nobody's perfect, di ba? So yun nga, so pwede natin i-check yung mga langis na yun, tsaka yung mga kalakalawang, mga bolts, yung mga welding ng frame, i-check nyo yun kung may kalawang, kadena, ganun. Yung mga basta nga pa basic, mga look around, yung mga nakikita mo kaagad pag tinignan mo. Huwag natin itanggalan natin siya sa category. Tsaka yung mga performance upgrade, so huwag natin sa amin kasi hindi naman talaga yun dapat sa simula. Pero pwede naman, hindi ko naman sinabing hindi. Para hindi magulo, i-categorize natin yung mga topics natin. Categorize natin sa unang-una yung bike protection, pangalawa handling, pangatlo comfort, tapos pang-apat convenience. Nag-search kasi ako, may nag-comment kasi, thank you kay Pops na nag-comment. Sabi niya, gumawa ka na lang kaya ng to-do list sa mga bagong motor. Wala akong ma-research. I-research sana ako sa topic, wala kang ma-research, puro PMS. So kasi wala, hindi gawan natin. Pero unahan ko na kayo na hindi to yung hindi set in stone tong mga sasabihin ko. Hindi to ang batas. At hindi rin ito yung tama. Opinion ko lang to na pwede nyo gawin kung may bago kayong motor, di ba? Okay, unang-una, bike protection. Para sa akin, hanggat maaari, bago nyo ilabas sa kasa, kung merong available sa kasa, pakabitan nyo na ng crash guard or slider. Kasi nga, may nakalimutan tayo na isang part na di natin sasama, yung familiarity. Okay, yung familiarity na to, ito yung kikilananin mo muna yung motor mo, or pababaitin mo muna kung salbahe siya. Papamuhin mo kumbaga. So ito yung barangay loop ka lang muna kung habang wala ka pang ORCR, ganun. Gamayin mo lang muna ng matagal bago mo ilabas sa sa expressway, mga ganun. So gamayin mo, barangay loop lang muna, tapos iwasan mo yung mga traffic na lugar. Dahil kasi nga, kaya ka naalala kasi nga pagka bago pa or nag-upgrade ka from smaller CC to expressway legal, baka mailang ka sa height or baka mailang ka sa bigat. So mahirap yon, baka masemplang ka or matumbay motor mo. So kaya yung sinabi ko, protection. Marami na tayong nakitang vloggers na bagong kuha yung motor, pagkagaling sa kasa, pagkalabas,
na-semp lang, di ba? So kaya nga sabi ko, kung hanggat maaari kaya magpakabit ng slider or crash guard sa kasa, pakabitan nyo na. Or pagkalabas, yun yung unang-una nyo ikabit. Wag wag daw yung tambutso. Sabi ni Sir Sak. So yun, so, sunod na topic natin tungkol sa bike protection. Tingin ko yung handguard dito. Kasi pag natutumbay, hindi nyo tinatamaan din yung di ba? Tinatamaan din yung brake tsaka clutch lever. Pag naputol yan, clutch mo, may hirapan kang umuwi kung walang tama yung motor mo, pero naputol yung clutch lever mo, wala, may hirapan kang umuwi. Makakawi ka, pero mahirap. Kung bago ka, di ba, mahirap yun. Bago ka, sa pagka-clutch, mahirapan ka na umuwi. So, importante yun. So, pero napansin nyo, yung sinabi kong protection, pag UG kinuha mo, swerte. Meron na Ay, UG B2 kinuha mo, meron na, swerte, di ba? So, hindi mo na kailangan maglagay. So, okay na yun, kompleto na. So, swerte. Pero kung hindi UG B2 or UG lang or ibang motor, i-consider nyo po yung yun nga, yung bike protection na nabanggit natin. Yung sa crash guard naman, sa atin kasi stock pa din, pero bala ka magpalit. Kung magpapalit kayo ng crash guard or walang crash guard yung motor nyo, nakapipiliin, pakabitan nyo ng crash guard na na cover yung ilalim. Yung ibig sabihin, parang mapoprotectionan niya yung engine, para hindi ka na maglagay ng engine cover, engine guard. Hindi ka na maglagay ng engine guard. May ganun ganun yung gusto ko pagawa kay Sir Rami Rambo. Kaso nung huli ko siyang kinausap, wala pa raw yung panliko niya ng bakal, hindi pa rin dumarating. So tsaka wala rin tayong budget, tsaka kaya hindi na natin siya kinontak ulit. Yung PMS nga natin hanggang ngayon wala pa, mag-5,000 na to. Wala pa tayong budget. Kaya yun nga, yun yung piliin nyo kung magkakapit kayo ng crash guard, yung nakakover yung part ng engine sa ilalim ng preno tsaka clutch, preno at cambio, para kung sakali siguro ma-protection na rin yung cambio. Hindi ko sure kung ma-protectionan kasi natumba tong motor natin, nabalik ko yung cambiohan kasi nga hindi siya abot nung stock na crash guard. Pero hindi tinamaan yung kahit ibang part, walang tama. Nga pala, itong unang category natin, ito lang yung nagsosolo. Ibig ko sabihin, yung second, third, tsaka fourth, minsan may nagka-crossover doon na mababanggit tayo na pwede rin sa ibang category. Iniwalay ko lang para mas ma-organize, okay? Okay, sunod natin, handling. Yung handling, unang-una, gulong. Ito yung sinasabi ni Sir Sak, na pag may bago ka motor, kung may mapalitan ka, hindi yung tambutso o hindi yung gulong. Si Sir Sak nagsabi yun inuulit ko lang. May ambulansya sa likod, mamaya na tayo lumipat. Paunahin na lang natin, baka maguluhan siya, baka malikutan siya sa atin. Wala naman palang wangwang, umiilaw lang. Ayun, balik tayo, yung gulong nga. Kung nagdudulasan kayo sa gulong, hindi kayo confident, palitan nyo na lang. Palitan nyo ng mas maganda, yung alam nyong brand na confident kayo. Kung gusto nyo mag dual sport tire, yun ang uso ngayon. Kung madalas kayo mag semi off-road, pwede yun. Airplane. Ayun, sa handling, i-adjust nyo yung manubela. Pag masyadong malayo, mas mahirap lumiko kulang yung leverage. So in-adjust nyo na yung manubela, ilapit nyo or ilayo nyo, depende sa reach nyo. I-adjust nyo na rin yung angulo ng clutch and brake lever. So dapat kung nakaganyan, kung nakadiretso kamay mo, dapat diretso lang din yung daliri, nakapatong lang siyang gano'n, hindi yung nakaganyan.
Pero depende pa rin kung saan kayo komportable. Walang tama doon, basta ang tama doon komportable kayo magcambio at magpreno, kasi importante yun. Mahirap ano to, may epekto rin to sa handling mo kung nahihirapan ka magpreno. Nagiging choppy yun eh, hindi mo makontrol ng maayos yung preno mo. So magiging choppy yung pagpreno mo tsaka pag-andar. Pagbitaw ng clutch, kung hindi tama yung kapit mo sa clutch, yung reach mo. Okay, so yun yung sa handling. Meron pa iba pero ano, sa ano na yun, may maka-cover na yun yung ibang category. Okay, next ay comfort. Unahin na natin yung ano, sa comfort, yung ano, yung nag-comment si sir sa video natin na ano, yung sa vibration noise. Kung hindi naman kayo na babother ng vibration tsaka yung langit niya, o skip nyo na to, okay lang yun. Wala naman siya epekto. Maingay nga lang pagka ano, hindi ka sanay. So yun, ilagay ko na lang yung ano, lalagyan nyo siya ng ano, na para foam, rubber foam na binili ko sa Lazada. Sabi sa akin ni Press, yun yung bilhin ko. I-link ko na sa description yung ano, video na yun, kung ano yung kinabit natin tsaka kung paano kinabit ni Press. Okay, yun. Pero depende sa inyo kung okay lang yung vibration, huwag nyo nang gawin yun. Okay, unang-unang pinaka ano sa comfort natin para sa akin, yung handlebar riser. Kasi sobrang sulit niya sa akin. Yung hindi ko siya ginamit kagad, may bago tayo, ginamit natin siya na stock. Okay naman nung una, pero nung tumatagal medyo nakakaramdam na ako ng sakit sa likod. Kaya nag-decide ako mag handlebar riser. So nagkabit tayo, sulit na sulit. Umayos talaga yung comfort, riding position, kasi nga upright ka na. Tapos madali siyang iliko kasi hindi na, kasi kung maiksi, mas ano yung weight mo sa unahan, di ba? Yung weight mo nakapatong sa manubela. Minsan, hindi naman palagi. Pero mas madali kasi lumiko kung walang weight sa manubela, di ba? Kasi nakaano ka, lean back. So ayun, yun yung pinakaunang muna sa comfort para sa hanggang ngayon. Ito pa rin yung pinakasulit na upgrade na gawa ko sa motor ko. Sa motor natin. Okay, next, mayroon ka ng ano, riser. Lagyan mo na rin ng ano, windshield. Ito kasi sa ganito kabilis, mas malakas yung hangin. 90, ramdam mo na yan sa katawan mo. Pag long ride, yung mga tipong TPLX, SCTX, tas puro ganyan dire-diretso, hanginin ka, makapagod ka, makaramdaman mo yun kasi nilalabanan mo ng katawan mo yung hangin. Itong ano natin, hindi naman siya masyadong mataas, pero yung tama ng hangin yan sa ano na, leeg na lang, saka sa balikat konti, saka sa helmet. So makakatulong din yan sa wind noise. Sabihin nyo, sinabi ko na sa nakaraang vlog, pero ulitin ko, wind noise kasi pag tumatama yung hangin sa katawan nyo, yung ibang hangin umaangat yun, pumapasok sa ilalim ng helmet. So nakakadagdag yung maging komportable ka na, no? Mabawasan yung wind noise. Kasi iba iniisip, pag tumatama yung hangin sa helmet, yun yung maingay. Hindi, meron ding hangin na pumapasok sa helmet kaya dumadagdag sa ingay. So yun, sa comfort natin. Tapos next, yung adjustable brake and clutch levers. Ina-adjust para tama yung reach. Kung maiksi yung daliri nyo, kagaya sa akin, so may settings tayo na pwede ilapit, pwede ilayo, na hindi natin ginagalaw yung settings ng mismong clutch cable. So as is siya. So yun nga, as is siya, ang nagagalaw yung mismong lever. So okay yun, maganda siya sa comfort kasi kung hirap mo abutin, emergency braking, mahirapan ka abutin yung preno, delikado, baka hindi mo baka magkaroon pa ng split second delay para lang abutin yung preno, di ba? Saka mahirapan ka mag clutch kung traffic. Since nag-riser ka na, iiksi yung clutch cable, dagdag mo na to, yung ano, clutch easier, pampalambot ng clutch. So sa traffic, sobrang komportable niyan, kahit stop and go.
Malambot, malambot talaga. Malambot na si Domeng yung clutch niya. Pero nung ilagyan yan, mas malambot pala lalo. So yan, isa sa mga comfort yan. Sunod yung next category na. Unang-unang convenience na point natin yung top box at top box bracket. Ito yung pinakauna natin kinabit kay Domeng nung tayo, bago si Domeng. Kasi nga pamasok natin siya, kailangan natin nalalagayan ng mga gamit, lahat na kailangan natin. Kasi tsaka tank bag, mamaya natin kung paano naging umabot sa comfort siya. Sa convenience muna tayo. Tank bag, so may lagayan, malaki siya kaysa sa belt bag. Yun lang yun. Pero yung pinaka sinasabi kong pumasok siya sa nag crossover siya sa comfort, yung kasi nga kami bag ka, wala kang lagayan, yung biyahe ka pag medyo malayo, masakit sa likod yun. Body bag ka o naka backpack ka, masakit sa likod yun. Hindi masakit sa likod yung belt bag, pero konti kasi malalagay mo dun. Kasi pwede mo lagyan ng documents, kahit na sapatos, di ba? Kaya sabi ko nagka-crossover yung comfort sa convenience na category natin. Kasi ngayon nga yun, tanggalan naman yata yung huwag na naman yata yung MDL. May ingay, vibrate. So yun, sunod sa convenience natin yung MDL. Sakto, di ba? Nagbabibrate, naririnig ko. So yung isa sa mga importante pala talaga sa akin, nag-improve yung pagmamaneho natin dito. Lagi tayong nadaan dito. Sakto rin, dadaan tayo din sa madilim. Nakikita niyo kung bakit ako bumili, bakit ko siya inuna. Isa sa mga inuna ko yun. Hindi siya pinaka-importante kung hindi kayo masyado nagbiyahe ng gabi, tapos dinadaanan niya puro maliwanag. Kasi nung bago ako, wala pang mga ilaw, wala pang mga ganyan, no? Mga 1.5 years ago, hindi ko masyado nag-ooperate lahat ng mga nagsisimula pa lang mag-return to office nun. Kaya sobrang dilim dito, wala mga ganyan, wala mga truck. Yung ginagawa ko nun, naghihintay ako sa dulo ng kasabay kasi natatakot ako. MDL na ako, so nag-improve yung pag-ride ko. Lalo na ako nag-long rides kasi sinabot kayo ng gabi, gamit na gamit yan. So ayun yung mga yun yung sa convenience natin. So yun yung lahat ng points natin. So inuulit ko, opinion ko lang ito na kung ano yung pwede nyong gawin kapag may bago kayong motor. At hindi porke sinabi ko ibig sabihin tama yun. Ano lang to ang ginagawa natin, ang silbi ng channel natin, makatulong tayo sa mga nag-research, ambag lang sa information na nakukuha nila. Hindi po yung sinasabi natin yun na yung final result ng pag-research. Okay, ambag lang natin yun kasi hindi tayo expert pagdating sa pagmamotor. So tinutulungan lang natin yung mga kasamahan natin, mga newbie kagaya natin, sana experience natin para yung experience natin, may idea sila, tapos na experience sila, may alam nila gagawin nila, di ba? Okay, hanggang sa muli, thank you na matindi, bye-bye.